Mga bro, panibagong galawan na naman mula sa ating defense front. Nitong linggo, tumapak sa lupa ng Pilipinas si RADM Hoshi, ang Director General ng Department of Logistics ng Japan, kasama si Mr. Nishiwaki, Deputy Commissioner ng ATLA, Japan's Acquisition, Technology at Logistics Agency. At saan sila dumiretso? Walang iba kundi sa Naval Sea Systems Command ng Philippine Navy sa Cavite, kung saan nagkaroon sila ng mainit at makabuluhang pulong kay Commander RADM Marayag. Mga bro, kapag logistics na ang usapan, hindi yan simpleng usapang padala lang ng supplies. This is the backbone of any fighting force. Kung wala kang maayos na supply chain, lalaglag ang tropa mo kahit gaano ka pa kagaling. Kaya kapag high-level Japanese defense officials ang bumisita para rito, aba seryosong galawan yan. Ang chismis, educated speculation mga bro, ay baka may koneksyon ito sa destroyer offer ng Japan sa Pilipinas noon. Baka nga ito na ang follow-up move para matuloy ang usapan na yon. Kasi nga naman, if we're going to get something as big as a Japanese-built destroyer, kailangan din nating siguraduhin na may sapat tayong logistics network para sa maintenance, support, spare parts, buong life cycle ng barko. At kung sakali, imagine isang former JMSDF destroyer na sasama sa lineup ng PN Surface Fleet. Isang barko na kayang magpatrolya ng malayo, tumagal sa dagat, at tumayong flagship kung kinakailangan. Pero tandaan, hindi lang ito basta barko, ito ay simbolo ng lumalalim na defense ties ng Japan at Pilipinas. Hindi ito one-time big-time na donasyon lang, ito ay partnership na may sustansya. At sa mundo ngayon kung saan painting ng painting ang tensyon sa Indo-Pacific, you need partners who are in it for the long game.